Yung workforce printer, pang document printing talaga yan as is. Dye ink ang inilalagay nila dyan at kuyi ang inilalagay nila dyan, 100%. Shoutout natin etong nag-comment sa atin at eto yung magiging topic natin nang galing kay Basic Life 999. 9 months na siyang nakasubscribe dito sa ating YouTube channel. Sabi niya dito, di ba uubra yung dye ink na third party like mga kuyi na brand or kung ano-ano pang mga brand? Mahal daw kasi ng original ink for document printing. Mga tropa, bago ko sagutin to, meron muna ako sa inyong isi-share na mga nangyari sa akin or during sa mga journey ko dito sa pagpiprinting at hindi naman ganoon kalakasan yung printing natin. Nung una, gumagamit ako ng kuyi na dye ink, as in bumili rin ako ng Epson 121 para sa piso-piso print dati. During pandemic era, napakadaming nagpapaprint niyan. Syempre, lahat yan naka-work from home and yung mga student nasa bahay-bahay lang talaga dyan, mga modules, napakadaming pinapaprint. And nung medyo lumuluwag-luwag na, napansin ko medyo nag-aalangan na ako sa piso print At nung medyo lumuluwag-luwag na, medyo, alam nyo yun, medyo tumatagilid-tagilid na ako sa paggamit ng piso-piso print or ayun nga, yung mga dye ink na mga kuyi. At personally, kuyi pa lang talaga yung nagagamit ko na dye ink kasi halos wala pa akong idea nun. Hindi pa ako nagagamit ng Hansol nun. Nag-Hansol lang ako nun or gumamit lang ako ng pigment ink naman na Hansol nung napanood ko talaga si Mami Epi. Pero nung nagsisimula pa lang ako, ang gamit ko talaga na ink ay original lang at isang pang piso print na dye ink na third party. 'Di ba? Pero kung ngayon, kung magpipiso print kayo, parang hindi na worth it. At nasa sa inyo na yan kung magpipiso print pa rin kayo. Kagaya nga na sinasabi ko, kung working sa inyo, maaaring hindi working sa akin or vice versa. Pero ang katanungan nga ng tropa natin na si Basic Life, kung uubra ba daw ang dye ink kasi napakamahal nga daw ng original ink. Mga tropa, sa totoo lang naman talaga, uubra ang mga dye ink na alternative. Lalong-lalo na kung rat-ratan yung print ninyo or napakadami talagang nagpapaprint sa inyo. Kasi mga tropa, mas matibay or mas tatagal din yung printer ninyo kung alam nyo lagi nyong ginagamit kung naka third party. Pero kung hindi naman kayo madalas magpa-print or hindi kayo madalas may customer, ay highly suggest na original ink na lang yung gamitin ninyo. Kasi magkaiba ang longevity ng mga printer ninyo base sa experience ko kung gagamit kayo ng mga alternative ink or etong mga third party. Mas bumababa yung lifespan niya kung hindi mo siya ginagamit. Pero kung ginagamit mo naman tuloy-tuloy, okay na okay, walang problema. Pero may mga nagiging side effect din or ayun na talaga yung pinaka-specs ng, alam niyo yun, ng alternative ink. Syempre, mura siya. 'Di ba? Unang-una, mura siya. Hindi mo ma-achieve yung tunay na kulay. Iba rin talaga yung output when it comes sa output talaga sa mga kulay, sa color management. Ibang-iba. Medyo kailangan mo pa ng color correction or syempre kung tinatamad ka, i-recta print mo na, lalong-lalo na kung mura lang yung singil mo, kung 2 piso lang yung singil mo or piso, 'di ba? Siguro hindi mo naman naiisipin yung kinagandahan ng output nyo kung ganyan lang yung singil niyo. Ako mga tropa, hindi ako namamahalan sa totoo lang sa paggamit ng original ink. Pero literal lang talaga siya na mahal kasi original yung ginagamit mo. Kasi sumisingil ako ng naaayon dun sa gamit ko, 'di ba? 5 piso yung print ko sa document and kung merong mga picture na ko-contest, 10 piso yung sinisingil ko. And kung medyo puno or whole A4 or whole na short na picture, minsan singil ko 15. Pero ngayon, nag-a-adjust na ako. Ginagawa ko na siyang 20. And okay na okay pa rin naman. May mga nagpapaprint pa rin. As in, cool. At yung tipong sabihin na natin na borderless, using original ink, 20 pesos ko talaga siya sinisingil. Mararamdaman nyo lang talaga yung pagkamahal ng original ink kung napakababa yung sumingil. Mga tropa ko, 2025 na. Isipin nyo yung fishball. Hindi na siya 50 isa. Hindi na siya piso 2. Diba? 8 piraso, 5 piso. Nakikita nyo yung inflation? Mag-adjust na din kayo mga tropa para naman
tumaas yung tingin sa atin sa mga printing. Tignan nyo mga tropa, merong issue nga dun sa TikTok na napanood ko, yung mga TikTok barbershop, 'di ba? Napakamahal ng singil, 4,000, 3,000, 'di ba? Tapos ikaw, isipin mo, bibili ka pa ng laptop, magkano laptop? Sabihin na natin 15,000. Magkano printer? Sabihin na natin pinakamura 5,000. Kuryente, internet, 'di ba? Effort mo pa, tapos singil mo piso isa, 'di ba? Ewan ko na lang sa inyo. Sana nare-real to ko kayo, no? 2025 na mga tropa. Magkano yung isinugal nyo dito sa business na to? Tapos piso isa yung print ninyo. Pero syempre, at least nakatulong kayo sa mga nagpapaprint. May nagchat nga sa akin yung customer na daw mismo yung nagkusang loob sa kanya na dagdagan yung bayad niya. Kasi yung subscribers natin, singil nga niya, piso. Tapos 2 piso ata pag colored. Yung customer niya na mismo nagdagdag dahil nga baka daw wala siyang kinikita. And sa totoo lang, wala ka talagang kinikita kung ganyan yung ano mo. Ayun lang yung gusto ko sabihin sa inyo, no? At kung gagamit naman kayo ng third party na ink, nakikita ninyo napakalaki ng pinagkaiba dahil times 10 yung presyo ng original, 300. At etong mga alternative 33 pesos, meron nga kayo makukuha niya 19 pesos. Pag bibili kayo nito, meron tong mga code. Ayan pag nakalagay dito EP, ibig sabihin yan pang Epson. Pag may nakalagay dito CA, ibig sabihin nun pang Canon. And meron din nakalagay dyan BR, pang brother naman yon. Pag Epson printer gagamitin ninyo, dapat nakalagay dito EP. Pero okay naman, lalong-lalo na kung ratratan yung print ninyo, 'di ba? At syempre, medyo kikita ka pa rin diyan kahit papaano. Wag mo naman ipiso print, 'di ba? Sana natatauhan kayo 2025 na. Hindi pa ako naagamit ng Hansol na dye ink sa totoo lang kasi nag-stay na ako sa original ink nung binenta ko yung Epson 121 ko na pinapang piso print ko. Nakakatamad kasi yung pang piso-piso print ko Hindi ko nararamdaman yung balik ng kita Parang yung kinikita ko, pinangbibili ko na lang ulit ng materyales, parang umiikot-ikot lang, kaya inalis ko yung piso print. And minsan naman, pag may mga customer ako na gusto talaga mag-discount, pigment ink yung ginagamit ko kasi kahit paano, mas mura yon. So ayun, nakikita nyo sana or naiintindihan nyo yung mga sinasabi ko. Sooner or later, mararamdaman or maiintindihan nyo to lalo kung actual nyo na tong ginagawa. So ayun, ubra pa rin yan, yung dye ink, basta lagi-lagi. And may isa ring nag-comment, sabi niya dito, Idol, ano mas okay, dye ink na mura, Hansol or Kuyi na dye? Hindi ko masasagot yan tropa kasi Kuyi lang talaga yung nagamit ko nung nagpiso print ako. Wala akong experience dito sa Hansol. Siguro itry nyo na lang din. Pero kung alam nyo yun, kung dati kayong nakakuyi na dye ink, kailangan i-drain nyo na muna bago nyo ipalit eto. Kasi hindi nyo may experience yung pinaka 100% nung output nung ink na yon kung meron kayong inihalo. Magkakaroon niya ng conflict, di ba? Alam nyo naman siguro yung mga chemical reaction. Pagka naghalo-halo yan, hindi nyo ma-achieve mismo yung pinaka-equivalent or yung pinaka-effect nung item na yon. So ayun, siguro dito na natin tapusin to para hindi na masyado humaba yung vlogs natin. Pahabol ko lang mga tropa, yung mga naka-workforce printer, di ba? Yung workforce printer, pang document printing talaga yan as is. Dye ink ang inilalagay nila dyan at Kuyi ang inilalagay nila dyan, 100%. Yung iba naman, Hansol. Pero wala akong idea talaga sa output ng Hansol. Pero 100% sa mga document printing na naka-workforce, as is na pang print lang talaga ng document, Kuyi ang ginagamit nila dyan kasi pang ratratan, matipid, at talagang papaldo-paldo kayo dyan. So ayun na lang, bye-bye. Message lang sa mga gustong mag-avail ng mga templates. Lagi ko sinasabi, huwag papauto. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo, sarili lang.